let's talk about how I got approved for a double entry Chinese visa on my very first application. Ang content na ito guys ay experience ko kung paano ako nag-apply ng Chinese visa, step-by-step process at kung ano yung mga tips natin. By the way, this is DIY kaya pwede nyo isave ang video for your future reference. Anyway, ito sagutin na natin kung bakit ako nabigyan ng double entry na visa. Kung followers ko na kayo dati pa, alam nyo na nagtitransit tayo sa mainland China. To be specific, nakapag-transit na po tayo sa Shanghai, sa Chengdu at saka sa Beijing. Yun bali ang naging supporting documents ko bakit ako nabigyan ng double entry. Finotocopy lang ng staff ng Visa Application Center yung tatak at saka yung sticker doon sa may passport ko tapos inattach niya doon sa application. Alam nyo ang kagandahan sa visa application ng China ay wala kang babayaran hanggat hindi ka approve. Actually, na-reject itong application ko once dahil may kulang na documents. In-upload ko lang din, nag-proceed na ako sa application. Okay, this is the step-by-step process sa pag-apply ng Chinese visa. Una, syempre, kunin mo muna yung mga requirements. Nakadepende yon sa kung anong ina-applyan mo at saka kung ano ang profile mo. For example, sa akin, self-employed. Sa pag-process pala guys ng China visa ay kailangan mo muna isubmit online. Kaya iscan nyo ang mga documents na kailangan nyong isubmit. Pag na-approve na online, saka pa kayo pupunta sa may Visa Application Center. Ito yung mga documents na sinubmit ko. Una, ID picture with white background. Dapat latest picture yun guys. Para naman sa size ng ID picture, ilagay ko na lang dito. Nag-submit din ako ng bank certificate with 6 months ADB. Kung mag-submit kayo ng application nyo, dapat isubmit nyo siya within 1 month. Another documents na sinubmit ko ay bank statement. Good for 6 months din yun at saka with receipt. Passport, dapat valid siya at least 6 months. History ng travel ko, kasama na doon yung old and new passport stamps. Nag-submit din ako ng proof of legal stay which is the national ID. Letter of explanation which is yung from employed, bakit ako nag-apply as self-employed. Also, one of my requirements na sinubmit ay BIR Form 2303, Condominium Certificate of Title, Affiliate Contract sa Klook at saka sa Agoda, PSA Certificate pero based doon sa staff, sa pag-submit ko ng application ko ay hindi na daw kailangan ang PSA Birth Certificate kahit na first time application. Travel itinerary, hotel booking at saka flight details. For the travel itinerary, hotel bookings at saka flight details ay nag-acquire ako sa travel agency ng reservation para hindi risky. Which is highly recommended kasi pwede siya i-cancel anytime tapos 800 pesos lang ang bayad ko para sa tatlo na yon. Pero kung may sarili naman kayong itinerary, hotel bookings at saka flight details, okay na yun. Okay, ito na yung step-by-step process sa pag-submit ng application sa website. Access the Chinese Visa Application Service Center website. Ilagay ko na lang guys sa comment section ang link. Change the location to Manila. Again, take note na dapat iset nyo to Manila. Pag naset nyo na, mag-register kayo. Once registered na, tap application form. Anyway, mas okay to guys na gawin nyo sa larger screen or sa laptop para mas mabasa nyo ng maayos at makita ang mga instruction ng maayos. Tap confirm. Basahin nyo ang guidelines kasi halos lahat ng magiging tanong nyo sa akin ay nandito ang sagot. Tap start filing in the form, tapos lalabas ang personal information. I-upload nyo ang ID picture, tapos ang bio page ng passport nyo. For the personal information naman ay self-explanatory na siya. Second, type of visa. Select nyo lang guys ang L for tourism. Service type, normal pag standard processing time. Visa validity ay 3 months. Maximum stay, 7 days. Ito guys ay nakadepende sa itinerary nyo. Pwedeng 7 days, pwedeng 30 days, pwedeng 15 days. Entries of application, since first time application ko ito ay single ang nilagay ko. Number 3, work information. Nilagay ko dito ang mga previous employers ko or company and position. Nilagay ko lang din dito ang current employment. Since self-employed ako sa application ko, ang nilagay ko ay self-employed. Number 4, education. Number 5, family information. Current home address, family members, ang mother ko at saka yung father ko. Number 6, information on your travel. Dito guys, ang details na kinuha ko sa agency, yung flight details, itinerary at hotel booking. Under information on your travel ay meron doon. Kung may nag-invite ba sa inyo, may contract ka ba sa China, yun. So, ang nilagay ko doon ay NA. Who will pay for this travel? Ang nilagay ko doon self kasi syempre ako naman ang mag-fund ng travel ko. Have you ever been to China? Ang nilagay ko doon guys ay yes kasi nakapag-transit na kami dati sa mainland China. Previous Chinese visa? No, kasi this is my first application. Do you have valid visa issued by other countries? Answer is yes kasi meron ako
Australia visa. Tapos sa under information naman ay no lahat ang sagot ko. Once nasagot nyo na lahat ay next nyo lang, upload nyo ang mga requirements. Pag may mga kulang ka pang requirements ay pwede mo i-save ang application form. Balikan mo na lang kung may i-upload ka pa. Once okay na, tap submit. Ang status ng application mo ay under review. Pag may kulang or need na i-upload na documents ay may email kayong matatanggap. Modify nyo lang ang application, then submit lang ulit ang requirements na hinahanap. Pag na-review na ng Chinese Visa Application Center ang status ng application ay magiging online review completed. May ma-receive din kayong email na may naka-attach po doon, i-print nyo siya, and then kasama din yung application form, and don't forget to sign. Dalhin nyo ang passport at mga documents, yung mga original copy. Actually, hindi na kinukuha yun guys, ang mga original copy ng bank cert at bank statement. But syempre, dalhin nyo na lang just in case na may mga validation. Para sa status ng application ay pwede nyo i-track sa website mismo ng Chinese Visa Application Center. Magdala kayo ng cash kasi cash lang ang mode of payment. Ang nabayaran ko doon ay 2,898 pesos for single entry. Tapos in-inform ako ng staff na magdala ako ng extra cash baka kasi ma-approve ako for double entry or multiple entry. Ang address pala guys ng Chinese Visa Application Center ay nakalagay doon sa may Visa Application Certificate. Pagdating naman sa pag-submit, sobrang dali lang. As in, sobrang bilis lang ng process. In less than 30 minutes, tapos na agad ako. After mo ma-submit, ay i-inform ka lang ng staff kung kailan pwede i-pick up ang passport. Tips na double check nyo ang application, answer carefully, honest, at consistent. Dapat mag-match sa supporting documents. Yun lang guys. Kung may mga tanong pa kayo or suggestions, i-comment lang sa comment section. Also, don't forget to follow for more Hong Kong, Disneyland, mainland China, at Macau content. Bye!